Nabatiin po natin yung dyan sa kabila. Amen. Okay, maghanap kayo ng upuan. And ang chapter 1, 2 Corinthians chapter 1 hanggang tuloy-tuloy po yan. Ang pinag-uusapan dyan ay tinatawag na ministry. No, ang title na mensahe natin ngayon, How to be Faithful in the Ministry. Kaninang umaga, ang pinag-usapan natin, the effective member of the church. Dito naman, paano tayo maging faithful sa gawain ng Panginoon. Amen. So, dito po sa ating binasa bilang manggagawa sa gawain ng Diyos. Amen. Ang mga chapters ng chapter 2, ang pinag-usapan dyan ay ministry. Ministry. Ang ministry, ibig sabihin, yan ay po ay mga gawain ng Panginoon. No? Kaya nga makita natin, hindi po madali ang karanasan ni Pablo sa usapin ng ministry. Oo. Akala ng iba ay madali lang po ang ministry. Oo. Hindi po madali ang ministry. Kung comfort ang hinapin natin, walang komportable sa ministry. Marami pong problema sa ministry. Kung convenient ang hanapin natin sa ministry, hindi rin nakakapagod ang ministry. Ministry is a very tiring work, kapatid. Amen? Bakit tiring work? Talking people is very tiring. Amen? Pag nakausap ka ng maraming tao, napapagod ka. Lalo na nakausap mo maraming problema, kapatid, pag-uwi mo, sobrang pagod ka na. So, kung isipin natin yan, kapatid, ang convenient, oo, hindi po pwede yan sa ministry. Hindi ka tatagal sa ministry. Amen. Kaya nga, kapatid, hindi po maging madali maging faithful. Kasi kung madali maging faithful, marami tayo every Sunday. Marami tayo Sunday evening. Marami tayo every Wednesday. Oo. Sa kabila, wala nang tao pag Wednesday. Oo. Kung maraming faithful sa ministry ng panalangin, puno yan ang kabilang yan. Amen. Kaya hindi madali maging faithful sa ministry, hindi po madali ang ministry. Oo. Kasi kung madali ang ministry, marami tayo nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya yun, marami po ang attendance natin, pero konti lang ang ministry. Konti lang sa ministry. Oo. Marami tayong anihin, pero konti ang nagtatrabaho. Kaya kung atin pag-aralan, isipin natin kung pag-aralan ang ministry ni Apostle Paul. Masabi natin ang ministry ni Apostle Paul ay tinatawag na suffering ministry. Kita natin suffering ministry. Mababasa natin. Suffering ministry. Magsimula pa lamang dyan sa verse 4. In all things, approving ourselves as the ministries in much patience. Yan. Kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Affliction, may kahirapan. May pangailangan. In distress. Yan, yan. Diretso yan, kapatid. Puro kahirapan yan. Yan ang ministry. Oo. Kaya, suffering ministry. Kung pag-aralan natin ng ministry ng Paul, puro hirap ang naranasan ni Apostol Pablo. Hindi siya nakaranas ng katulad natin. Amen. Hindi siya nakaranas ng may magandang bahay, may magandang sasakyan. Hindi po nakaranas si Pablo niyan ganun, kapatid. Kaya ang tawag ng ministry niya, suffering ministry. Kaya ang sabi niya sa verse, tingnan sa verse 1. We then, yan, ang sabi diyan. We then, as workers together with him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Amen. Nga sabi rito, sabi ni Paul, mga kausap niya bilang manggagawa, kausap niya rin tayo rito, kapatid. Siya po ay, sabi niya, I beseech you. Beseech you. Beseech you also. Yan. Di kasama tayo dyan also. Siya ay nakikiusap sa atin. Ipinamamanik niya sa atin. Ini-invite niya tayo sa ministry. Amen. Ang sabi niya, that ye receive not the grace of God in vain. Yan.
ipinamamanhik niya na ang ating pananampalataya, ang biyaya ng Diyos na kaligtasan ay hindi masayang ang pagkakataon. Amen. Sabi niya, huwag natin sanang sayangin ang pagkakataon na pinagkatiwala ng Diyos sa atin na ministry. Ye receive the grace of God in vain. Sana hindi masayang. Amen. Hindi masayang ang gawain ng Panginoon. Amen. Hindi sa lingid ng ating kaalaman, because of ministry of Apostle Paul, naabot tayo ng Ebanghelyo. Amen. Naabot tayo ng salita ng Diyos, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Kasi si Pablo ay nagpapatuloy sa ministry. Bagamat mahirap, kapatid. Pero tayo ay naabot ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Tayo ay naabot ng salita ng Diyos in verse 2. For he said, I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation, I succor thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation, because of the preaching of Apostle Paul, because of the preaching of the gospel. Ang marami pong tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, at isa po tayo, kapatid, we are the recipient, the gospel of Apostle Paul. We are the recipient, we are the result, we are the product of the ministry of Apostle Paul hanggang nakarating sa Pilipinas ang salita ng Diyos, at isa po tayo naligtas, kapatid, because of the ministry of Apostle Paul. Amen. Salamat sa Panginoon, no? Dahil sa pangaral ni Apostol Pablo, nakarating ang salita ng Diyos sa Asia Minor. Amen? Nakarating ang salita ng Diyos. Amen? Sa pangaral niya, na nasiran niya si Claudia Ann Pudens na taga-England. Yan ang history. No? At si Claudia Ann Pudens na negosyante, no? Napunta sa Rome, naligtas. Hindi ko lang na-research ang verse niya kung saan. Naligtas, umuwi sila sa England. They preach the gospel also in England. That's why ang gospel nakarating sa England. Ang England, kapatid, nakarating ang salita ng Diyos doon sa Amerika, ang gospel. Ang Amerika, nakarating ang gospel sa Pilipinas. Kaya tayo narito. Saan nagsimula? Kay Apostol Pablo. Amen. Kaya kung isipin natin, malaki ang utang na loob natin kay Pablo kung bakit tayo narito sa ministry, sa simbahan, kapatid. Dahil tayo ay ministry extension ni Apostol Pablo. Wala na si Paul Pablo. Matagal na namatay si Pablo, pero ang kanyang ministry hanggang ngayon buhay pa rin. Tayo po ang nakinabang, kapatid. Kaya tayo naabot ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians verse 2, yan po ang pinag-usapan, ay kaligtasan, kapatid. Kaya tayo nag-enjoy ng ating kaligtasan, ang ating pamilya, at pinagpala ka ng Diyos dahil sa ministry ng simbahang ito. Amen. Nakarating ang ministry sa iyong tahanan, kapatid, dahil ang ministry ng simbahan ay nakarating sa iyong tahanan at naligtas ang iyong pamilya, at ngayon kayo ay nag-i-enjoy ng ministry ng simbahang ito, kapatid. Ay isipin mo, kung wala ang ministry ng simbahang ito, saan ang ating pamilya, saan ang ating anak, kapatid? Saan tayo ngayon, kapatid? Ay kami, kung wala kami sa ministry. Oo, saan kami ngayon? Hindi ko alam. Kung watak-watak kaming pamilya, hindi namin alam kung anong klaseng buhay, kapatid. Praise God, we enjoy the blessing of God today because of the ministry ng ating simbahan. Amen. Kaya, because of the faithfulness of the ministry ng ating simbahan, nakarating ang Ebanghelyo, kapatid. And tonight, we are going to talk the subject, kapatid, how to be faithful in the ministry. The marks of the faithful ministry. Mga palatandaan na ikaw maging faithful sa ministry. Paano mo malaman, kapatid, na ikaw ay matapat na Kristiyano sa kanya-kanyang mga ministry, kung saan ka tinawag ng Diyos, kapatid. Tandaan natin, sa simbahan ay may iba't ibang ministry. Amen. Mayroong Sunday school ministry, mayroong choir ministry, mayroong children's ministry. Mahirap sa children's. Ang meeting kami ng Webes,
Mahirap maghagilap naman ng mga teacher, may mga assistant. Yan, mahirap, kapatid. Yung mga nagkapagturo dyan, nagmi-minister sa children, hindi sila makapakinig ng salita ng Diyos sa children. No, yung mga nagtuturo kanina, bukas pa sila manonood ng mensahe kanina. No. May ushering ministry. Mayroon tayong police ministry. Napakahirap, kapatid. Jeepney ministry, kapatid. Oo. Yung mga member ay natutulog na. Ang mga driver, nasa daan pa. Iba-iba po ang ministry. Kaya ikaw ay miyembro ng simbahan, ito ang dapat nating gawin. Maghanap ka kung saan ka pwede magamit ng Diyos sa ministry at maging matapat ka. Gamitin ka ng Diyos. Amen? Kaya wag ka lang maging satisfied na tayo umattend. Atin-atin lang tayo. Sa una naman ay atin-atin lang. Pero kapatid, pag nakita mo ang gawain ng Diyos, fill the gap of the ministry. Punuin mo ang puwang ng ministry na kung saan pwede ka dyan gamitin at maging matapat ka sa ministry, kapatid. No? Hindi tayo naligtas, kapatid, para magpa-display lang sa simbahan. Niligtas tayo ng Panginoon dahil mayroon tayong gawain at ilalagay ka ng Diyos sa isang ministry. Salamat sa Panginoon. No? Dapat makita natin ang ating sarili. Saan ba ako pwede sa ministry? Amen. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. The ministry is always vacancy to you. Laging bakante ang kapatid. Mayroong kang puwang pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen. Yung pagbibigay lang ng tracts, ministry na yan. Amen. Ministry na. Kahit hindi ka marunong mag-share. Pabasa mo lang sa kanya. Basahin mo yan na kaibigan. Basahin mo yan. 1. Yan. Number 2, basahin mo na. Number 3, basahin mo. Anong kasunod? Manalangin ka. Manalangin ka, basahin mo rin. Ligtas. Amen. Wala ka nang gagawin. Ituro mo lang yung babasahin. So, how to be faithful in the ministry. Yan. Dito na po tayo. Amen. How to be faithful in the ministry. Dito tayo kukuha ng aral dito. Yan. In verse 6, in verse 3. Yan po. Sabi ni Paul, sana huwag masayang ang ministry sa verse 1. Verse 2, ikaw iniligtas ng Panginoon para mag-ministry. Kaya nga, verse 3, yan na. Ano sabi ng verse 3? Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Amen. Number 1 puntos. Kapatid, gusto natin maging matapat sa Panginoon. Ito ang pangako natin sa Diyos. Ito ang covenant natin sa Diyos para tayo magamit ng Panginoon. I will protect the ministry. Amen. I will protect the ministry. Bakit? Buhay ang tinaya ni Apostol Pablo sa ministry. Hirap, kapatid. Pagtsatsaga ang naranasan ni Pablo para makarating ang ministry sa atin. Amen. Namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nilagyan ng koronang tinik, kapatid. Napako sa krus hanggang maubos ang kanyang hininga, hanggang maubos ang kanyang dugo. At yung sinabi niya, it is finished. Para ikaw iligtas para sa ministry ng mga kaluluwa. Amen? Yan ang ministry ng Panginoon. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen? Yan ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Iniwan niya ang langit, kapatid, ang kagandahan ng langit, ang papuri ng anghel sa langit. Iniwan niya ang trono doon sa langit, kapatid, para mag-suffer dito sa lupa. Magutuman sa lupa. Alipostahin sa lupa. Para Para abutin ka. Iyan ang ministry ng Panginoon, kapatid. Hindi, kaya nga sabi ko kanina, hindi madali ang ministry. Kaya makita, how to be faithful in the ministry, sabi ni Paul, I will protect the ministry. Amen. I will protect the ministry, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Amen. Ano sabi sa verse 3? Iingatan ko ang aking ministry para hindi masira. Iyan. Hindi ako, sabi niya rito sa giving no offense, hindi ako magbibigay ng kadahilanan na ikatitisod ng simbahan,
ikatitisod ng kapatiran, ikatitisod ng gawain ng Diyos, ikatitisod ng Diyos. Masira ang pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul, iwasan ko na makagawa ng mga bagay na anumang makasira sa aking sarili, makasira sa aking patotoo, makasira sa aking ministry, maging maingat ako sa aking buhay. I need to protect the ministry. I will protect the ministry. Amen. Yan po, no? Mahalaga ang pag-protect ng ating mga ministry. Ayan po, sabi niya, giving no offense. Hindi po tayo nakaka-offend. Di bali tayo ma-offend. Sabi niya, giving no offense. Hindi ka nakaka-offend, kapatid. Ang ating patotoo, kapatid, ay hindi para, sabi niya, giving no offense, that the ministry be not blamed. Oo, ingatan natin ang ating mga buhay, ingatan natin ang ating mga patotoo para hindi mapulaan ang ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating ministry. Ingatan natin, kapatid, na tayo ay maging halimbawa, kapatid. Maging magandang halimbawa tayo sa iba na tayo ay nasa ministry, kapatid. Tayo ay isang ehemplo. Amen. Kung ikaw ay may ushering ministry, aba, kapatid, lagi kang nauuna. Ikaw ang nauuna at huli kang uuwi. Yan ang ushering ministry. Kaya nga, suffering sacrifice ministry. Amen. Kung makakita ka ng usher, kapatid, na laging late, ay hindi ka magandang halimbawa na usher. Ikaw pa ang ina-usher, kapatid. Mapulaan ka, kapatid. Hindi ka pwede dyan sa ministry na yan. Kasi hindi ka blessing. Marami ang ma-open sa'yo. Amen? Kasi hindi yan ang sistema ng usher. Maging ehemplo ka. Mahalaga ang usher. Amen? Ikaw po ang representante ng simbahan. Ang unang makita sa simbahan, usher. Aba, ano ba itong usher na ito? Lousy. Amen. Mahinang usher. Siguro pastor mahina din. Amen. Kaya kung mabagsik ang usher, mabagsik siguro pastor dito. Amen. Kung makita ka, usher ka, binabai ka, siguro binabai pastor dyan. Mapulaan pa kami. Amen. Madamay pa kami sa'yo. Amen. Kaya mga kapatid, anumang ministry, kapatid, protect your ministry. Love your ministry. Be faithful in your ministry. Amen. Sa choir ka, dapat ingatan natin ang ating mga ministry na yan. Ang choir ay kayo ay frontliner. Alam mo ba sa Old Testament, ang choir, pag mayroong laban, ang choir nasa unahan. Kailangan ang choir ay maayos ang kanilang puso. Kasi pag hindi maayos ang puso ng choir, wala, talunan sa laban. Amen? Kaya kapatid, dapat ang choir sa awitin pa lang ay may refleksyon na sa ating buhay. Amen? Aawit tayo ng showers of blessing. Pero hindi ka naman blessing sa iba. Amen? Maganda kaninang inawit. People need the Lord. Hindi ka naman nagsusol winning. Ang lakas ng loob mong kumanta ng people need the Lord. Palitan mo na lang. I shall not be moved. Yan na lang. Kasi hindi ka maalis eh. Oo. At least, spiritual ka pa rin. Amen. Yung mga kapatid, dapat ang kanta ay katulad din, sang-ayon din sa ating ginagawa. Isabuhay natin ang ating mga awitin, kapatid. Kasi kapatid, pag hindi yan sang-ayon ang ating awitin sa ating buhay, mapupulaan tayo, kapatid. Ministry, be not blamed dapat. Amen. Yan po, kapatid. Oo. Dapat naging blessing tayo, kapatid. Oo. Kasi kapatid, pag hindi
parehas ang awitin sa ating buhay, sa ating patutuo. Kapatid, umaawit ka dito sa choir, pupulaan ka. Ano ba yan si kapatid? Yung awit niya, hindi bagay sa kanya. Amen? There is joy, joy, joy in serving Jesus. Yan ang awit. Pero kapatid, minsan nagwawala. Hindi namimili ng lugar. Hindi namimili ng tao, kapatid. Oo, hindi niya tinitingnan siyang tao, sino ang tao sa paligid. Basta na lang nagwawala bigla. Kapatid, mayroong pastor na ganyan. Oo, madali mainit ang ulo. Masama magalit. Pastor yan. Hanggang ngayon, wala na siyang kaibigan. Amen? Kaya para sa lahat yan. Hindi lang sa membro yan, kasama ang pastor dyan. Amen? Kaya nga kailangan patience. Yung galit na galit ka na, oo, uminom ka na lamang ng malamig na yelo at ice cream avocado. Oo. Paborito nila yan kay Ma'am Chema. Amen? Kaya kapatid, kaya huwag kang basta-basta. Ingatan mo. Oo. Galit na galit ka na. Pero marunong ka magtimpi, kapatid, ng iyong galit. Kapatid, ano mo yung temperance. I-apply mo ang Holy Spirit. Holy Spirit, give me temperance. Oo. Kasi masira ako sa aking ministry. Mapulaan ako na ako ay isang choir. Amen? Kaya dapat, kapatid, hindi sila maniwala. Ma-open sila sa atin dahil sa pinapakita natin na hindi maganda ang ating attitude, kapatid. Hindi maganda ang ating pakitungo sa kanila. Mapupulaan ang ministry. Mapupulaan ang ministry. Madamay pa, pati si BBC. Amen? Yan mataga si BBC. Yan pataga Amos, kapatid. No. Bakit nilagay ni pastor yan dyan? Ang pangit naman ng ugali niyan. Mga kapatid, protect your ministry. Mapulaan tayo, kapatid. Oo, kung tayo nakaka-offend ng tao. Nakakasira ka, kapatid. Ikaw ang dahilan na masira ang simbahan. Ikaw ang dahilan na masira ang ministry. Ikaw ang dahilan mawala ang kapatid. Yan ay, kapatid, yan ang nakakalungkot. Kaya be careful of your testimony. Protect your ministry. Love the church. Love the ministry. Be faithful in the ministry by protecting your ministry. Oo. Nasabi ba natin, I will protect my ministry. Ingatan ko ang aking ministry. Ang aking ministry. Para hindi mapulaan ang Diyos, ang simbahan, ang mga kapatid. Amen. Kaya huwag tayong maging dahilan. Sabi ng verse 3, giving no offense. Huwag tayong maging dahilan ng katisuran, ng kapatiran, ng simbahan. Masira ang pangalan ng Panginoon. Masira, kapatid, ang ministry, kapatid. At sabihin nila, ayaw ko na dyan sa simbahang yan. Hindi sila nagkakasundo. Sila nag-aaway-away. At dagdag pa ako sa gulo. Oo. Kaya kung sila nga hindi nagkakasundo, madagdag pa ako dyan. Kaya you need to protect our ministry. Ingatan natin, kapatid, ang ating ministry. Dito sa church, sa bahay, wherever we go, in private, in our private life, in our public life, ingatan natin ang ating ministry. Protect our ministry. Amen? Para hindi tayo masira, hindi tayo mapulaan. Na hindi maganda ang ating pakitungo sa mga tao. Hindi tayo blessing. Walang maligtas. Oo. Dahil ang ating testimony ay hindi maganda. What we need, I will protect my ministry. Kung gusto mo maging faithful, I will protect my ministry. Amen. Maging maliwanag. Amen. Wala na nag-amen. So dito naman tayo sa number 4. Isa-isahin natin. Ang sabi niyan, but in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distress. But in all things
approving. Amen. Approve. Amen. Number 2, I will promote my ministry. Amen. Makita nila, approve. In all things, approve. Makita nila, napaganda ng ministry ng CBBC Imos. Oh. I will promote. We need to promote the ministry. Yan ang word na approving, means to promote. Amen? To promote. Approve. Pag may nag-invite ka, nag-promote ka, approve. Sama ako dyan. Amen? Yan ang word na approve, means to promote. Oo, ipamalita natin ang ating ministry. Ipaalam natin ang ating ministry. Maganda ang ginagawa ng ating ministry. Ibalita natin sa mga tao ang ating gawain ng Panginoon. I-advertise natin, ipopromote natin, kapatid, ang ating ministry. Amen? No, nandiyan ka na lang sa Facebook. I-advertise mo na. I-invite ka na ng mga tao. We need to promote. Amen? Approve ourselves as the ministers of God. Ipakita natin na tayo ay isang tunay, totoong lingkod ng Diyos. Amen? Totoo tayong lingkod ng Diyos. Amen? We don't serve because of money. We serve the living God. Amen? Itaas natin. Bakit? Pinakamataas ito ang gawain ng Panginoon. Amen. Ipopromote natin ang ating simbahan. Ipakilala natin sa madla na mayroong simbahan, kapatid, na may ministry sa kaluluwa, nagmamahal sa kaluluwa. Amen. May nagtuturo ng salita ng Diyos, ipopromote natin yan. Kaya nga, I will promote how to be faithful in the ministry. I will promote the ministry of my church. Amen. O, itaas mo ang ministry ng ating gawain. Amen. Huwag mong i-compare ang ministry sa ibang ministry. Huwag mong i-compare ang ibang simbahan sa ang ating simbahan sa ibang simbahan, kapatid. Hindi tayo nagpapalakihan ng simbahan, hindi rin tayo nagpapagandahan ng simbahan, hindi rin tayo nagpaliitan ng simbahan. Hindi po paligsahan ang ministry. Amen. Mabuti pa sa ibang simbahan. Nanonood ng bisita. Dito sa amin, bahala na. Hindi ganon, kapatid. Huwag mong siraan ng ministry. I-promote mo ang ministry. Mas maganda doon ang pastor. Mas matapang ang pastor. Stricto ang pastor. Disiplinado, disiplin ang pastor. Dito sa aming pastor, sobrang bait. Hindi ganon, kapatid. Hindi pareho ang mga pastor. Promote your ministry. Promote your church, kapatid. Ipakilala mo, sabi niya dito sa verse 4, but in all things approving ourselves as the ministers of God. Ipakita natin na tayo ay isang ministro, isang lingkod ng Diyos. Amen. Ipakita natin na tayo ay isang lingkod ng Diyos. Amen. Nung Martes, nag-meeting kami mga pastor. Sabi ko sa mga pastor na nagtuturo sa polis, pastor, huwag mong isuot yung ganong klaseng t-shirt ka lang. Nagtuturo ka sa mga polis. Dapat ang suot natin ay suot ng pastor. With dignity and respect. Yan dapat, pastor, ay suot natin. Huwag yung t-shirt lang na may number 7 pa. Number ni Jaworski. Amen. Hindi tayo basketballista. Tayo ay pastor. Amen. Yan, kapatid. Magpakilala tayo na isang tayong ministro ng Diyos. Amen.
Sabi nga nila sa akin, bakit pastor yan laging yung damit mo? Oo. Sabi ko, ang boss ko, naglilingkod ako sa Diyos. Ang aking boss, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? Yan po, kapatid. Sabi rito, in all things approving ourselves as the ministers of God. Totoo ba tayong lingkod ng Diyos? Amen? No? Dapat, kapatid, makita nila na tayo ay isang lingkod ng Diyos sa pananamit, sa mukha, kapatid, makita. Sa ugali, makita na tayo ay isang lingkod ng Diyos. Amen. Meron nga pastor na checkpoint, kapatid. Nagpakilalang pastor. Hindi maniwala ang pulis na pastor. Amen. Mabuti na lang tinanong ng pulis. May kasama tayong pulis dito. Amen. Sabi niya, sino ang kilala mong pastor? Sabi niya, si Pastor Bong. Mabuti kilala mo si pastor. Kung hindi, natikitan pa kita. Dapat, kapatid, ang kasutan pa lang, alam na nila na ikaw ay isang lingkod ng Diyos. Promote your ministry. Promote God in your ministry. Amen. Nung kami ay napunta sa Iloilo, punta kami sa church. Sumakay kami ng taxi. Anong sabi ng taxi driver sa akin? Pastor po kayo. Sabi ko, bakit mo nalaman ako'y pastor? Sabi niya, sa forma pa lang, pastor na. Magsalita pa lang, pastor na. Amen? Kaya we need to promote our ministry. Amen. Magnify your office as the minister of God. Amen. Na makilala tayo na tayo ay isang lingkod ng Diyos, kapatid. Damit pa lamang, alam na tayo ay si BBC. Amen. So, kakaiba ang pananamit natin, may standard. Amen. Minsan umatin ako doon sa fellowship ng mga pastor. Mga grupo ng pastor dito sa Cavite. Atin ako ng fellowship ng mga pastor. Sabi ng katabi kong pastor, Pastor, taga CBBC po kayo. Sabi ko, bakit alam mo na ako ay taga CBBC? Sabi niya, yung suot mo kasi, CBBC na eh. Nakaputi kayo, naka-long sleeve kayo, naka-necktie kayo. Amen. Nakilala tayo sa damit pa lang. Amen. Yung mga pulis, nakilala yan sa uniform. Yung mga Muslim, makilala mo sa kasuotan. Yung mga Jehovah, makilala mo, kasuotan. Parang Baptist din. Amen. Iglesia, ganun din, kapatid. Yung Baptist minsan, pag Lunes, pag Sabado, hindi mo alam kung siya ay Kristiyano sa kasuotan. May lumalabas pang pusod. Amen. Hindi natin pinopromote ang gawain ng Panginoon. Sinisira natin ang gawain ng Panginoon. Sino ang pinopromote natin? Ang gawain ng diablo. Amen. Kaya promote the ministry. Saan ka man nilagay ng Diyos, i-promote mo yan. Ipakilala mo na ikaw ay lingkod ng Diyos. Mayroon kang ministry. Sa opisina, dapat alam nila na ikaw ay Kristiyano, kapatid. Sa trabaho, dapat alam nila na ikaw ay Kristiyano na Baptist. Sa eskwelahan na pinapasukan mo, dapat alam nila na ikaw ay Baptist. Makita nila na ikaw ay Kristiyano, Baptist na Kristiyano. If you are faithful in the ministry, you can promote the ministry kahit saan ka man nilagay ng Diyos. Amen? I-promote mo. Mag-invite ka. Attend ka sa amin. Subukan mo umattend sa amin. Masaya. Masaya doon. Sigurado, mabe-bless ka pag umattend ka. Amen? Promote the ministry. Oo. I-promote mo ang ministry sa iyong tahanan. Amen? Mga anak, sama kayo. Ang ganda. Oo. Sana maranasan ninyo ang saya. Masaya kami. Oo. Maganda ang mensahe. Kami ay na-revive. Gusto namin sana makarinig din kayo ng mensahe. Teach your children to love the ministry. Teach your children to love the church. Amen. Yan ang paraan na pagpupromote.
ng gawain ng Diyos. I-promote mo. Mga anak, sama kayo. Hindi kayo magsisisi. Hindi ka lugi, anak. Kahit magsara ka muna ng negosyo sa araw ng Sunday, hindi ka lulugiin ng Diyos kailanman. Amen. I-promote mo ang ministry. Una, sa iyong pamilya. Pag-uwi mo, hindi sa sumama. Sayang, hindi ka sumama. Naginayang talaga ko. Sana sa sunod makasama ka. Sayang Wala ka Naginayang ako sa iyo. Sana ka, subukan mong sumunod ka. Sunod sama ka. Amen. Kaya kapatid, promote the ministry in your home, in your family, in your friends, wherever na kung saan ka, i-promote mo. Magpakilala ka na ikaw ay isang Baptist na lingkod ng Diyos. Amen. Huwag mong siraan ng ministry sa mga anak mo. Huwag ka magkwento ng mga negatibo against the church, against the pastor. Mga kapatid, huwag mong siraan. Hindi mo na sila maakay. Kaya teach them to love the church and to protect the ministry and to promote the ministry. Amen? Kaya yun kapatid. Number 1, protect the ministry. Number 2, promote the ministry in verse 4. In verse 5 and 6, in strife, imprisonment, in tumults, in labors, in watching, in fasting, in pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by Holy Ghost, by love, and fame. Aba kapatid, maraming problema sa ministry yan. Binabanggit natin kapatid, problema, puro problema yan kapatid, suffering. Pero kapatid, ang pag-ibig, hindi kumukupas. Amen. Number 3, I will persevere in the ministry. Magpatuloy ako sa ministry. May kahirapan, may pagsubok, may problema sa ministry. Maraming problema sa ministry. Amen. Akala natin ang pastor, walang problema. Napakarami ng problema, kapatid. Minsan nagre-ring ang telepono, nakupubya na ang pastor. Ano na naman ito? That's my ministry. Amen? May mga problema na ayusin. Sabi ko sa mga anak ko, ito ang ministry. You need perseverance in the ministry. You need patience in affliction. Ay nandyan, in necessities, may mga pangailangan, in distress, may problema, tagilid ang mga miyembro, may sakit ang miyembro, may problema ang miyembro, nahuli ang miyembro. Nako, maraming problema. Be faithful in the ministry. I will persevere in the ministry. Si Pablo, kapatid, maraming kahirapan. Nandyan ang stripes, imprisonment, in tumults, in labors, in watching, in fasting. Nandyan si Apostle Pablo, kapatid. Nagpatuloy. What we need? You want to be faithful. I will persevere in the ministry. And persevere. Continue. Yan ang ibig sabihin ng perseverance. Continue in spite of trials, persecution, troubles, in spite of any circumstances, ikaw pa rin nagpapatuloy, hindi ka nagpaapekto sa mga problema, kapatid. Kahit nagproblema ka, nangihina ka, kapatid, nandyan pa rin, nagpapatuloy ka sa Panginoon. Sa ministry, magpatuloy ka lang, kapatid, saan ka man, ministry na tinawag ng Diyos. Hindi madali, sinabi ko, ang ministry. May kahirapan, kailangan ng patience, may affliction, may problema, kapatid, nandyan. What we need is perseverance. Magpatuloy ka lang. Endurance ang kailangan, kapatid. Wala namang madali ngayon. Kahit naman sa sanlibutan, hindi rin madali. Magpupuyat ka rin. Nagmamadyong ka, may puyat din. Magtong-age ka, magpupuyat ka rin. Mag-iinuman kayo, gagastos ka pa, magpupuyat ka pa. Pag-uwi nyo, away-away pa kayo. Pag-uwi mo pa sa bahay, kalaban mo ulit misis mo. Kaya wala ka mapuntahan. May problema.
ay dito ka na lang sa ministry. Amen? Kasama mo ang Panginoon. Amen? Persevere ang kailangan. Amen? Magpatuloy ka lang kapatid sa ministry. Aba, mahirap mag-choir ba? Hindi madali mag-choir. Kailangan may soul winning ka pa. May kaluluwa ka pang maakay. Pangalawa, mag-practice ka pa sa Wednesday. Sa Saturday, may final practice pa. Aba, mahirap kapatid. Pero nandyan ka because I want to be faithful in the ministry. I will persevere in the ministry. I will continue in spite na hardship, in spite of problems, trials, in sickness, in financial difficulties. Minsan, wala kang pamasahe, pero kailangan aatin ka ng practice. Because you love the ministry. Oo. Mas mahirap ang naranasan ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, sa verse 5, in stripes, naranasan ni Pablo, hinagupit. In imprisonment, oo, nakulong. Amen. Ay, mamahirap sa kulungan. Nag-preach kami sa kulungan, mga 1 oras lang. Kapatid, pag uwi ko, nangihinaan ako. Amen. Sa amoy pa lang, manghina ka na. Amen. Pero tinitiis natin, bakit? May kaluluwa doon. Oo. May kaluluwa doon. Kaya maraming ayaw na pastor, hindi nagmi-ministry sa jail. Bakit? Maamoy na, magkakasakit ka pa, magutom ka pa. No. Wala ka pang offering, wala ka pang love gift. Eh kung sa police ministry ka, minsan may love gift. Doon wala. Pero ginagawa natin yan. Bakit? Ministry. Jail ministry. Ginagawa natin yan, kapatid. Because of the ministry. Ama si Pablo, binugbog. Naranasan niya, sabi rito, in tumults, in labors, sobrang trabaho, sobra sa oras. Oh. In watching, in fasting, walang tulugan, kapatid, magdamag, walang tulog. Sabi niya, in fasting, walang kain, ilang araw. Tayo, laging may fellowship. Amen. O, dyan pa. Marami pa yan dyan. Pinahiya, nilait, siniraan si Paul. Pero si Paul, nagreklamo ba? Hindi, kapatid. Si Pablo ay nagpapatuloy. He persevere, kapatid. He continue, kapatid. In spite, mahirap, kapatid. But Paul built 52 churches before he died. Amen. He died, beheaded, pinugutan pa ng ulo, kapatid. Hindi maganda, hindi disente ang kanyang kamatayan. Hindi disente ang kanyang libing. Pero si Pablo, kapatid, he finished. Sabi niya, I have finished my course. I have kept the faith. Nagpatuloy siya. Sabi niya, kasi I will persevere in the ministry. Ganun dapat, kapatid, ang kailangan natin. Amen? Huwag kang titigil, kapatid. Bagamat mahirap. Oo. Pero si Pablo, kapatid, hindi nagreklamo. Nagpatuloy. He persevere in the ministry. Amen. Sipin mo yan, kapatid. Oo. Maraming simbahan ang tinayo. Imagine, 52 churches before he died. Ang kanyang naitayo. Amen? Kaya yun, kapatid. Ano ang problema mo ngayon? Bakit ka titigil sa ministry? Amen? Oo. Minsan, tayo nagre-reklamo. Oo. Hindi lang tayo, wala lang tayong pamasahe. Nagreklamo na. Nawalan lang tayo ng kape. Oo, reklamo na. Amen? Grabe na ang reklamo natin. Amen? Naunahan ka lang sa CR, nagagalit agad. Naunahan ka lang sa pila, nagalit agad. Oo. Inagawan ka lang ng upuan, sama na ang loob mo. Amen. Perseverance ang kailangan, kapatid. Patience ang kailangan natin sa gawain ng Panginoon. How to be faithful in the ministry. I will persevere. Magpatuloy ako. Kapatid, kahit anong ihirap, kapatid, mahirap umatin ng service sa umaga, gigising ka sa umaga, gigisingin mo yung mga anak mo, mga apo mo, gisingin mo yan. Mahirap, kapatid. Tapos, babalik ka sa hapon.
Ating ka ulit sa Miyerkules, may practice pa ng choir, magbigay ka pa ng offering. Sabi ng iba, lampas na kayo sa langit. Oo. At sabihin natin sa kanila, wala kayong pakialam sa amin. Di bali kami lampas, di lang kulang. Amen? Oo. And lastly, yan na, last na, maiksi na lang ito. I will, persevere, magpatuloy ka lang, kapatid. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, sa 1 Corinthians 15:58, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Magpatuloy ka lang, kapatid. Amen. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Magpatuloy ka lang sa pagbibigay sa Panginoon. Amen. And number 4, last, I will provide the ministry. Amen. Kaya ang ministry natin, nagpapatuloy. Mag 12 years na tayo dito sa Amos. Pero nandito pa rin tayo. Amen. Nandito pa rin tayo. Oo. Ilang beses na tayo na muntik na putulan ng kuryente, pero hindi pa rin naputulan. Muntik na rin tayo naputulan ng internet, pero hindi pa rin naputulan. Amen. Bakit? Salamat sa inyong katapatan. Oo. You provide the ministry. Yan dapat ang kailangan natin. I will provide the ministry. I will love this ministry. I will support this ministry till Jesus come. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Dagdagan pa natin ang suporta sa gawain ng Diyos. Marami pa tayong maabot na kaluluwa. Yan, maganda, no? Nakapag-start pa tayo ng bagong gawain ulit, ano? No? Nakatulad nito sa ibang lugar, ipanalangin natin sa Panginoon. Kapatid, kung magpatuloy ang ating pagbibigay sa faith promise offering, marami pa tayong maabot na mga kaluluwa. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. I will provide the ministry. Amen? Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Sabi diyan, when thou bowest a vow unto the Lord, defer not to pay it, for he hath no pleasure in false. Pay which thou hast vowed. Amen. I will continue to provide the ministry. Amen. Kaya salamat sa inyong katapatan, sa inyong mga commitment, sa inyong commitment sa first fruit, sa ating sasakyan, sa inyong tithes and offering, sa inyong love offering, sa inyong faith promise offering. Kaya ang mga gawain na ating sinusuportahan, kapatid, sa iba't ibang lugar, sila ay nagpapatuloy. Oo, pag napadala natin sila, nabuhayan ulit sila. Pastor, salamat. Oo. Oo, wala na. Yung lata namin ay wala nang laman. Salamat, nagpadala ka. Meron ditong pastor. Alam mo sa probinsya nahirap. May nag-message sa akin, Pastor, may langka na ako. Ang kailangan na lang ang ilagay sa langka. Sige, sabi ko, punta ka na sa Palawan at bili ka ng baboy at kadyes. Kaya magluto ka ng KBL. Amen? Yan ang KBL. Kadyos, baboy at langka. KBL. Yan ang paborito ng Bisaya. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, salamat sa inyong pagbibigay. Pastor, yung aming L3 hindi na umaandar. Oo. Na-discourage na si Mrs. Wala nang pambili ng battery. Sabi ko, magkano ang isang battery? 5,000, Pastor. Sabi ko, mayroon akong 5. Walang 1,000. Sige, sabi ko, tingnan ko ang aming suporta sa faith promise. Mayroon pa, kapatid. Kaya mag-canvas ka na ng battery para magamit mo sa Sunday. Tuwang-tuwa yung pastor. Amen? Salamat sa Panginoon. Amen? Yan ang binibigay ninyo
Sa faith promise, doon natin ginagamit. Amen? Oo, marami dyan sa mga Facebook pa, nagme-message sa akin, Pastor, kailangan ko ng inyong suporta. Tapos ipapakita niya yung dagat pumapasok na sa simbahan. Kaya kapatid, no? Eh kung hindi kayo nagbibigay, ano ang ipapadala natin sa kanila? Amen? Kaya kapatid, I will provide the ministry. Be faithful in your giving. Amen? Yung log offering na binibigay nyo, ginagamit natin yan sa soul winning, sa mga panggasolina. Yan ang ginagamit natin, kapatid. Oo. Yung tithes and offering, ginagamit natin yan sa ating operation. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa inyong katapatan. Kaya be steadfast, unmovable, always abounding in the word, in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord, I will provide the ministry. Oo. Kaya nga tayo naka-avail ng property. Amen? Naka-avail ng property. Ba nakita kami ng may-ari ng nagbinta ng binila natin ng lupa, nakita kami. Oo, sa parkingan. Oo. At nagkikintuhan kami. Sabi ko, ma'am, mas lalo kang gumanda ngayon kaysa dati. Binigyan niya ko ng 500. Sabi ko, maaliwalas yung mukha mo ngayon. Akin na yung 500. Palitan ko, 1,000. Sabi ko, ma'am, sige, pag-pray na lang tayo. Kasi baka lumaki pa ng lumaki. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Oh, I will provide the ministry. Magpatuloy lang kayo sa pagbibigay dahil marami pa tayong maabot na kaluluwa sa Panginoon. At maitayo ang ating building. Ang building na yan ay hindi yan para sa akin. Bakit? Kasi for the next generation. Amen. Siya nga sabi ko, I cannot stand behind this pulpit forever. One day, we will expire. Pero ang gawain, magpapatuloy. Perseverance pa rin yan. That's why we train leaders for the next generation. That's why we love children's ministry. Amen. Sipin mo yan, no? Si Aaron, may ministry na. Si Aaron. May kawit ministry na. Nagbasa. Sabi ko, kaiba to si Aaron, ha? May ministry na sa kawit. Nakalagay. Amen. Kawit kasi address nila, eh. Praise God. Amen. Kaya salamat sa ministry. Oo. Salamat, si Aaron. Faithful sa ministry. Nandito si Sir Glenn. Si Ma'am Jimsy. Amen. Kaya salamat sa inyong katapatan sa Panginoon. I will protect the ministry. Number 2, I will promote the ministry. Ipahayag mo ang gawain natin. Maraming maligtas. I will persevere. Magpatuloy ka. And I will provide the ministry para ang gawain ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Yan. Be faithful in the ministry. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, thank you God for a great message tonight. Salamat po, Panginoon. Naligtas kami, ginagamit ninyo kami, pinagpala nyo kami because of this ministry in CBBC Imos. Kaya we thank God. Promote the ministry. Protect your testimony. Hindi tayo mapulaan. Hindi masira ang ministry, ang gawain ng Diyos. Sige po. Habang tinutugtog ang awit panyaya, sige po. Why not commit in the ministry? Panginoon, gusto ko maging bahagi sa ministry. Maging faithful ka lang. Be faithful in your testimony. Isa yan sa ministry. Makita ka lang ang buhay mo ay maayos. Marami ka pang maakay na kaluluwa. That's how we protect our ministry. Protect our testimony in public, in private, anywhere.
kung saan ka man dadalhin. Protect your ministry. Sige po. Promote the ministry. Saan ka man, ipakilala mo si Kristo na nagliligtas. Dalhin mo sa ministry. I-ministry mo siya hanggang siya lumago. Promote God sa ministry na yan. Persevere, magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Hindi madali maging faithful. Hindi madali ang mga ministry. You need patience, affliction. May mga problema. Si Paul, napakaraming problema. Pero sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sige po, mag-iwan tayo ng magandang legacy. Oo. Persevere ka lang, magpatuloy ka lang, kapatid. Isang araw, aani ka sa iyong pamilya, sama-sama kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Provide the ministry. Huwag kang magsawa sa pagbibigay. Dahil marami tayong, the more you give, the more ministry na ating abutin. The more souls ang inyong binibigay, ang kapalit niyan ay kaluluwa na maligtas. Yan po ang reward ng ating pagbibigay. Mga tao na patungo na sa impyerno, naligtas because of your faithful in your giving. You provide the needs sa ating ministry. Kaya ang ating gawain ay nanatili nagpapatuloy. Salamat po sa inyong katapatan sa pag-provide ng ating pangailangan. Salamat sa inyong faithfulness, sa inyong commitment, sa inyong mga pangako sa Panginoon. Thank you for your faithfulness in giving your tithes, love offering, first fruit offerings, and your commitment. Salamat po. Kaya ang ating gawain ay nasusustain, nagpapatuloy dahil kayo ay matapat sa area ng pagbibigay. You provide the needs of the ministry. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Kausapin natin ang Diyos. Na pwede kang gamitin ng Diyos saan ka man ministry tinawag. Available ang ministry para sa iyo. Pwede kang gamitin. Sige po, magpagamit ka sa Panginoon. Don't go home without making commitment to God tonight. Sige po. Pwede ka pang gamitin ng Panginoon. Sige po, kausapin natin ng Diyos. Kausapin mo. Kayo ang mag-usap ng Diyos kung saan ka pwede magamit ng Panginoon. Sige po, pwede po. Dakilang Diyos, thank you God for the great message this tonight. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God, making decision, making commitment to God. Salamat, Panginoon. Salamat sa mensahe. Thank you for the power and wisdom that was bestowed upon the servant. Thank you, Holy Spirit, O God. Thank you for the guidance, O God. Thank you for the wisdom. I bring back all the glory and honor to the name of God. Pagpalain po ang mga anak niyo lumapit at maging mga kapatiran na kasama po ng service. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ang mga kapatiran namin may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. Ibalik mo ang dating kalusugan. Ang mga problema na kahilingan, Panginoon, pangailangan, ipoprovide mo, Panginoon. Salamat po sa mga anak ninyo, Panginoon, narito. Thank you for great service today from morning hanggang ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, na kompleto po namin ang service namin sa inyo. Lord God, we bring back all the glory and honor to the name of God, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. I hope you're blessed by the message tonight. Amen. Okay, we come now to our offering, our evening service offering tonight. Tawagin po natin ang ating usher sa ating mga kasama sa online. You can send your offering, tithes and offering in our screen.
tayo po'y mag-pray para sa ating pagkakaloob. Kaila namin Diyos Ama na nasa langit, salamat po Panginoon sa mensahe na aming napakinggan Panginoon. Thank you po Panginoon sa gabing ito. Salamat din po sa privilege na kami muli ay makapagbigay Panginoon sa iyong gawain. Salamat po sa privilege Panginoon. Salamat po. Binigyan niyo po kami ng karapatan Panginoon. Dalangin po namin Panginoon sa aming pagbibigay. Kayo po magbuhos sa mga pagpapala sa mga kapatiran. Kayo po ang itama po ang aming pagbibigay. Malaman namin Panginoon kung bakit po kami nagbibigay Panginoon. Salamat po Panginoon. Salamat din po sa mga biyaya na aming natanggap sa aming buhay Panginoon. Spiritually, physically, and materially. Salamat po sa mga mensahe na aming napakinggan. Kami po lumalago Panginoon. And I pray Panginoon na maging good stewards kami Panginoon kung ano man ang aming natanggap. And I pray Panginoon, tulungan niyo po kami ngayong gabi. Ang pera na malikom sa gabing ito ay magamit po Panginoon sa mga ministry ng simbahang ito. Magamit pa po Panginoon upang maabot ang mga kaluluwan na hindi pa po nakakilala sa inyo. Magamit sa mga iba't ibang uri ng ministry Panginoon. Salamat po sa simbahang ito na nagtuturo Panginoon sa nagbibigay sa amin Lord God ng mga ministry Panginoon ng bawat isa. Salamat po. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Ang lahat nito ay amin dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless. Sige. Amen. Praise the Lord. What a great Sunday today. Amen. Salamat kasama natin si Sir Glenn. Amen. And bira lang po natin siya makasama, si Ma'am Jamesy. No? Aaron. Salamat po sa Panginoon. Okay, salamat po sa bawat isa. Please continue to pray. Si Father ni Brother Fernan. No? Medyo masama pa rin ang pakiramdam ng Father ni Brother Fernan. Kaya hindi natin nakasama. Isama natin sa prayer. Si Brother Ronald, meron din karamdaman. And pag-pray natin si Sister Rose, continues to pray na ang kagalingan ng Panginoon. No? Salamat sa Panginoon. At sa mga may mga karamdaman pa, physical, at maging sa financial na pangailangan, panalangin natin ang bawat isa. Alright, salamat po sa Panginoon. Please continue to pray also our building permit. No? Ang Diyos ang kukilos sa ating building permit. No? Salamat sa Panginoon. And ang Panginoon ang gagawa ng provision para sa ating building. Kaya pag-pray po natin yan, kapatid. Huwag natin kalimutan na yan po, may kikilos ang Panginoon. No? Ang Diyos ang magprovide na ating pangailangan. Right, salamat po sa Panginoon. Tayo mawit bago ating closing prayer. Amen. Tayo po yung tumayo at tayo po yung mawit bago po tayo mag-closing song. Amen. Hymnal number 93. There is joy in serving Jesus sa Tagalog po. Tagalog version, may galak ang maglingkod kay Kristo. Amen. Are you happy tonight? Amen. Praise God na tayo po ay nakapanambahan sa Panginoon at binigyan po natin siya ng kapurihan sa araw na ito. Amen. First stanza, uwitin po natin lahat ng stanza. Ready, sing. Maligaya ang kay Kristo, maglingkod at manangan, may papuri ka sa puso, bawat oras at araw, may
kalakasan, may galak, tunay na di mapapawi. Pangatlo, maligaya ang kay Kristo, kahit na nag-iisa, si Jesus ang kaulayaw, di ako mangangamba. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan, may galak, tunay na di mapapawi. Last stanza, maligaya ang kay Kristo, kahit sa kadiliman, dahil narito ang lihim, si Jesus ang siyang ilaw. May galak ang maglingkod kay Kristo, so'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan, may galak, tunay na di mapapawi. Amen. Don't forget our Wednesday prayer meeting. Amen. At 6 p.m. At wag po na maging involved din po tayo sa soul winning this week. Pwede tayong gamitin ng Panginoon sa pagbabaagi po ng salita ng Diyos. Amen. Tayo po manalangin sa ating closing prayer. Lord, salamat po sa gabing ito. At salamat po, Panginoon, sa mga mensahe na aming narinig simula po kayo ng umaga. At muli niyo po kami binusog ng inyong mga salita. Na tunay nga po kami po ay hindi lamang po niligtas po ninyo. Hindi lamang po kami pupunta ng langit, kundi ginawa niyo po kaming minister. Ginawa niyo po kaming manggagawa dahil marami pa pong tao ang hindi pa po ligtas, patungong impyerno, Panginoon. At kami po ang inaasahan niyo, Panginoon, na sila po'y maligtas. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy na nagiging bahagi sa ministry. Sila po'y patuloy na sumusuporta, Panginoon, sa ministry. Salamat po sa katapatan ng bawat isa. At sino man po sa amin dito ang wala pa pong ministry, bigyan niyo po sila ng wisdom at Holy Spirit, ipakita niyo po sila sa kanila, Panginoon, saan niyo po sila pwedeng gamitin, Panginoon. At pinakita niyo po sa amin ngayong gabi, saan parte ng soul winning, saan parte ng ministry pwede niyo po kaming gamitin. Pwede po kami mag-promote ng ministry. Pwede po kami mag-share ng gawain po ninyo, Panginoon. Pwede po kami maging suporta sa gawain po ninyo. Pwede po kaming maging bahagi bilang isang katawan, Panginoon. Napakalaga na kami po ay nagpapangsyon, Panginoon. Salamat po sa aming pastor na ginamit niyo po. Pagpatuloy niyo po siyang pagpalaid, patuloy po siyang bigyan ng malusog at malakas sa pangatawan. At patuloy pa po siyang magamit, lalo na po, Panginoon, sa pangangaral po ng Ebanghelyo, lalo na po sa mga taong nakasalamuha po niya, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat pamilya, ingatan niyo po ang bawat negosyo ng inyong mga anak, proteksyonan niyo po, Panginoon, ng mga trabaho, at sino man po dito sa amin ang merong problema, merong kabigatan sa kanyang puso, padalan niyo po siya ng kagaanan at solusyon sa kanyang problema, na kami po naniniwala na kayo lamang po ang Diyos nag-aayos ng aming mga problema, Panginoon. At sino man po sa amin dito ang may mga karamdaman, ay nilalapit po namin sila sa inyo. Ang si Sir Ronald may karamdaman po, patuloy din po kagalingan sa father po ni Brother Fernand, Panginoon. At sa iba pa pong kapatiran na meron pong karamdaman, kay patuloy magbigay ng kalakasan, Panginoon. At nangangailangan pinansyal, kay patuloy mag-provide, Panginoon. Ingatan niyo po aming pag-uwi. Salamat po sa inyong mga salita. Patawad po sa nagawa naming kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. God bless po. Good night. And shake hands with one another before tayo mag-walay-walay. Salamat po. Ingat po tayo.
God bless po. Amen. Into all the world, telling that Jesus lives, lifting high the cross, whatever the cost, sharing the love He gives. Going into all the world, spreading the word of life, go and gladly share with people everywhere. Go in the name of Christ. We are His hands to show compassion. We are His feet to spread the message of love. By sowing gospel seeds, meeting others' needs, we glorify our Father above. Going into all the world, telling that Jesus lives, lifting high the cross, Whatever the cost, sharing the love He gives. Going into all the world, spreading the word of life. Go and love and share with people everywhere. Go in the name of Christ, to spread His love to every land, to reach out a helping hand, to do whatever the Lord calls.